Ngayong araw mga kalibot ay sisimulan na nga namin ang pagbaklas ng bahay jeep. Bale guys, para magkakaroon kasi ng bahay jeep version 2.0 kasi mag-iiba ang design ng sala, kusina, kwarto, CR at maglalagay din kami ng gaming office sa loob ng bahay jeep. Ito naman compartment sa labas, nililinis na nga ni Kuya Val. Bali marami rin kasi nakalagay dyan guys na kung ano-ano. Diyan nakalagay yung mga dati pa naming pintura, lumang mga sandals, tsinelas, at kung ano-ano pang maisipan naming ilagay dyan. Bali parang naging mini bodega kasi namin yan guys. Bali ang plano namin, dyan na ang magiging lagayan ng mga tools ng jeep at mga tools na pangbahay tulad ng barena, grinder, lagare, martilyo at kung mga ano-ano pa. Grabe na pala ang kalawang nito guys. Bali dyan kasi kami naglalagay dati ng ekstrang tubig kaya siguro madaling kinalawang. Pero tingnan nyo naman yan guys, pag naayos namin yan, sobrang luwag at sobrang dami namin na pwedeng malagay dyan. Tapos dito naman si Mami, yung mga libro namin at ibang mga kalat sa sala, yan guys tulad ng lumang mic, suklay, sirang ilaw at kung ano-ano pa ay ilalabas na nga muna namin yan. Bale dyan na muna yung ilalagay ni Mami sa storage box na bago. Tapos saka ulit namin pipilian kung ano ba yung mga magagamit pa sa hindi na. Bale gagawa rin kasi kami guys ng maliit na reading area sa magiging sala ng bahay jeep version 2.0. Bale pati nga guys yung mga container ng tubig ay nilabas na muna namin. Wala rin kasing maayos na lagayan yan guys kaya kapag nagbabiyahe kami ay lagi mukhang makalat ang loob ng jeep. Kaya sa bagong magiging design ay mag-allocate talaga kami ng taguan yan. Tapos sinimulan na nga ni Kuya Val magkuskos ng kalawang. Bale hindi pa naman siya butas guys kaya titingnan muna namin kung pwede pa ba yan. Tapos kung pwede pa ay pipinturahan na lang namin. Dahil medyo umiinit na nga dito sa naparkingan namin ay sinet up muna namin itong sunshade para hindi masyadong mainit. At para mas matanggal daw ang kalawang ay ginamitan na nga dyan ni Kuya Val ng grinder. Grabe kasi guys, sobrang naging makapal na rin ang kalawang niya. So nag-grinder nga guys si Kuya Val sa labas. And ito yung output 400 plus watts. Mababa lang palang grinder no. And 500 guys, mapapalo ng 500, 400, 500. Ayan yan sa ating Bluetti power station. Dito naman sa sala, natanggal na nga ni Mami yung mga kortina. Tapos sa bagong design guys ay mas aayusin namin ang mga wirings. Di rin kasi namin kasi in-expect na talagang aabutin ng ganito katagal ang paglilibot namin sa Pilipinas. Bali nung una kasi mga kalibot, ang plano namin ay 1 year lang talaga kami mag-Philippine loop tapos uuwi na kami sa bahay namin. Pero grabe guys, habang tumatagal mas na-enjoy namin ang pagka-travel at pagtuklas sa magagandang lugar dito sa Pilipinas. Kaya ayun nga guys, mag 2 years na kami sa April 29 pero wala pa kami sa kalingkingan para malibot ang buong Pilipinas. Mga kalibot, meron po kami dito ang kansya. Tignan nyo po. Ayun, Maria! Meron pa dun. Guys, may dosa tayo guys. Ito pa. Dami na. Nilabas na nga rin muna namin yung ref para maluwag-luwag. Tapos binaklas na nga rin namin yung CR. Bale magkakarating kasi ng bagong design ng CR. Mas lilitan namin para mas lumawak ang sala. Base kasi mga kalibot sa lifestyle and needs namin, di naman masyado nagagamit ang CR dahil madalas naman ay merong mga CR ang napupuntahan namin. Tapos kapag wala namang CR, meron din naman kaming CR tent at portalet kaya talagang babaguhin namin yan para i-maximize ang loob ng bahay jeep. Ngayon naman si Kuya Val guys ang titira ng flooring namin. Sinemento kasi namin yan dati tapos nilagyan ng tiles. Guys, after ng mahaba-habang pukpukan kanina, ayan na. Tanggal din sa wakas. Grabe guys, para talaga kami nagtibag ng totoong bahay. Tingnan nyo naman guys yung mga semento. Para na kami dito nag-demolish. Yung mga kalibot, nagbabakbak na kami ng sahig ngayon. After ng binil, ito naman. Siyempre kasama ko pa rin si Kuya Dudoy. Hey! Ayan guys, so tingnan nyo naman kasi yan guys. Bulok na bulok na bulok na. Ano ba dapat gawin? Baklasin! Mano-mano ka na dyan ah. Kalibot, minanamana na dyan. So ngayon mga kalibot, nabaklas na natin yung vinyl nitong bahay jeep. Kaya ito nga guys yung tumambat sa amin. Ayan, so yung flooring natin mukhang kailangan na rin palitan. Ano kasi yan guys eh, ito oh. Ayun oh, grabe. Sira ano nga oh. Si mga kalibot, may leak dito sa lababo. Dito minsan sa lababo may tulo minsan diyan. Saka kapag naglalagay kasi ng mga hinugasan dito, hindi napapatulo ng maayos yung mga pinggan. Yung mga baso ganyan, kaya umaagos sa flooring natin. So, ilang years na rin to? 2 taon no? 2 years guys. Na dito kami nakatira. Araw-araw ginagamit. Kaya yun yung naging resulta niya. Good morning sa inyo guys. So tuloy pa rin guys yung ginagawa natin na patungan dito sa gilid ng bahay jeep. So yung mga kalibot sa ilalim ng top load sa gilid ng
ating water system. Tapos dito sa malaki naman. Ayan guys, gumagawa na si Kuya Jo. Si Kuya Jo nawala. Saka guys si Doy. Ayan guys, yung mga gamit natin, nandito muna nakatambak sa likod natin sa terrace. Ito guys yung mga ilalagay nga natin. Ayan mga kalibot, alis muna kami ni Mami sa ni Kuya Val. Yan guys si Kuya Jo. Hi Kuya Jo. Siya guys yung gumagawa ng ating patungan sa taas. Sa mga kalibot, para makita nyo lang din. Ito yung ginawa namin for the past few days. Tinanggal na namin yung flooring ng bahay jeep, yung plywood, saka yung iba. And then, bibili tayo ng bagong materyales ngayon. Tapos guys, itong lababo, papalitan na rin natin to. Para new look talaga yung bahay jeep. Ayan. So, medyo makalat pa guys. Siyempre, kasi nasa process tayo ng renovation. Ayan yan si Mami. Oh, guys, parang ang dancer dyan sa ano ah. Parang cheerleader. Ngayong araw ay umalis nga kami para maghanap ng gumagawa ng salamin para sa bintana ng bahay jeep. Bale, yung tatlo kasi naming salamin guys ay nabasag ng mga bata last year dahil sa paglalaro nila sa sala. Yung isa naman, aksidenteng nabasag habang nag-renovate kami noong isang araw. Tapos, dumiretso na nga kami dito sa Wilgin Hardware para bumili ng ibang materyales na gagamitin namin. So mga kalibot, ito yung mga bibili natin today. Plywood, connector, lababo, kala nabili na pala kahapon. Insulator, pantapal sa butas, flexiband, tiles, elbow para sa tubig, bala ng rebeat, liha, saka salamin guys. Dito naman kami sunod na dumiretso sa City Hardware para bilhin pa yung iba namin kailangan. Nagbaon nga ako dyan ng metro para masukat namin yung kakasya sa flooring namin. Bali, ang gusto pala ni Mami ay light color lang ang flooring namin para hindi siya ang maging dominant color. Bali, ito nga pa lang napili naming design. Ang sukat niyan guys ay 60 by 60 cm and ang presyo naman niyan ay 167 pesos ang kada isa. So, three mga kalibot. Start na tayo ng flooring natin. Tatanggalin muna natin guys yung mga lumang tornilyo dito. Tapos saka natin sukat yung flooring natin. So gamit tayo guys ng grinder. Ay, magandang araw mga kalibot. At ito po ay nagkakaroon tayo ngayon ng renovation. At the same time ay preventive maintenance para sa ating sahig. Kasi maglalagay tayo ng bagong plywood. Dahil yung mga plywood po natin ay wala na, natunaw na. Katulad po nito. Natunaw na po yung mga plywood natin noon. Kailangan lang palitan. So ito yung replacement. Kailangan linisin natin ng maigi para medyo magtagal naman kahit konti. Okay guys, tik-tik kalawang tayo, tik-tik kalawang. Hello po kalibot, tayo po ay nagpipintura para po iwas kalawang. Ano ang iyong ginagawa? Eto, naglalagay ng mga pangharang. Harang pa, anong tawag nito? Salo pa lang yan nun sa mga storage box natin. So mga kalibot, kakabalik lang namin ni Mami. Bumili kami ng mga bolt para dito, bala ng barena, tapos pintura. Para tuloy-tuloy tayo mamaya guys. Dito naman kanina, naiwan sila Kuya Bal guys. And ito pagdating namin, maglalagay na ng primer si Kuya Bal. Para guys yung mga kalawang hindi masyado ma-penetrate yung ating flooring. Tapos guys, after nyan, nakabit natin yung tawag dito, yung insulation foam. Tapos plywood. Ayan. So mga kalibot, dito naman si Doy sa labas. Siya guys, naglalagay ng primer para sa mga lagay natin ng storage box. So mga kalibot, ang malalagay namin diyang kabilaan ay benteng storage box. So napakalaking bagay nung guys. Lalo't marami tayo. At naglilibot nga tayo. So mga kalibot, isipin nyo, itong space na yan, bakante for almost 2 years na di namin ginagamit. So ngayon lang namin nilagyan. So talagang very maximize yung ating jeep. And dahil yan kay Kuya Jo. Yun. Kaya muna tayo guys. So mga kalibot, ito pala yung narenta namin kubo dito. 100 pesos per day lang. Tapos guys, ito naman yung view namin dito. Grabe, sobrang ganda oh. Sipin nyo mga kalibot, sa gantong setup dito, 100 lang per day. And ito guys ang ating Starlink. Kakain muna tayo guys. Malam natin. Bangus na prito at bangus na sinabawan. Wow! Chati Eds guys ang nagluto, ang ating cook. Ito ang aming ulam, bangus! Bangus na yan na pinirito! Sa Jojo, kumakain niya din eh.
Kabal, oh. Matagal kami dyan sa ano? Try nga. Buksan mo, tita. Buksan mo sa lock. Wow! Grabe naman. Yan nga lang. Ang... Try, guys. Oh. Yun, oh. Mabanat lang po sila siya para ma-plaster ang pan. Yun, oh. Panis! Sakto-sakto. Itin yung... Tinatapos na nga namin ang plywood para mailatag sa flooring ng bahay jeep. Pero dahil biglang ang umulan sa labas ay pinasok na muna namin ang mga plywood at dito na kami maglalagare sa loob ng sala. Ginamitan na nga rin pala namin ng jigsaw para mas mabilis. Tapos nung huminto na nga ang ulan ay nilabas na namin ang plywood para lagyan ng flexiband. Bali yan guys ang gagamitin namin para maging protection sa tubig at kahit ano pang liquid na pwedeng matapon dyan. Pero guys, ibabaw niyan ay saka namin ilalagay ang tiles kaya sobrang liit talaga ng chance na mabasa pa yan ng anumang liquid na matatapon sa sala namin. Bale guys, yung flexiband, stickwell at no more nails, yun ang gagamitin namin para dumikit at kumapit ang tiles sa plywood. May mga nakausap kami nag-install ng tiles at yan daw ang ginagawa nila kapag naglalagay sila ng tiles sa plywood. Masyado kasing mabigat, magastos at matrabaho kapag sinemento pa namin ang bahay jeep kaya nagtanong-tanong nga kami kung pwede bang erekta ang tiles sa plywood. Ang sabi nila, posible naman daw mangyari ang gusto namin. Yun nga lang, may chance daw na mag-crack kapag masyadong malubak ang dinaanan namin. Isa pala guys sa mga kinonsider namin ay ang vinyl tiles, vinyl sticker at wood planks. Ang vinyl sticker guys ay yung dati namin ginagamit kung saan nagpapalit kami every 3 months dahil sa mantsa, gasgas at pag-fade ng kulay. Bali mahigit 1,000 pesos ang ginagastos namin every 3 months. At saka based sa experience, tumatagos pa rin dyan ang tubig. At saka mabilis nga siyang masira ng 3 aso namin kapag naglalaro at nagkukutkot sila ng sahig. Ito naman guys ang vinyl tiles. Di rin daw siya safe sa mga gasgas at mantsa. And ang gagastusin namin dyan ay more than 5,000 pesos. Ito naman mga kalibot ang wood planks. Di rin siya safe sa mga gasgas at mahirap daw yan linisin kapag namantsahan na. Tapos once ma-penetrate daw yan ng tubig ay mabilis masira. Kapag yan naman ang ilalagay namin ay gagastos naman kami ng more than 10,000 pesos. And ito naman guys yung porcelain tiles. Iwas gasgas, iwas mantsa, tapos mabilis rin siyang linisin. Ang kaso nga lang, may chance na mabasag kapag kami ay bumabiyahe. Ang gagastusin namin dyan ay nasa 2,000 pesos lang. Ilan niya sa mga rason kung bakit porcelain tiles ang ilalagay namin sa flooring ng bahay jeep. Kung sa bigat naman ay no problem dahil 91 kilos lang yan. Pinatimbang nga namin sa kapatid ko na nasa Cavite kung ilang kilo ba ang dating mga upuan ng bahay jeep. Ang isang upuan ay nasa 30 kilos. Kinumpute nga namin at ang dating bigat ng karga ng bahay jeep ay nasa 2,500 kilos kasama ang 30 pasahero. Kaya naman para sa amin ay willing kaming i-risk ang 2,000 pesos na gagastusin para sa tiles at para masunod ang gusto namin na maging tiles ang loob ng bahay jeep. Based sa computation namin, kapag tumagal yan ng 6 months ay mas sulit pa yan kesa sa vinyl sticker ang ilalagay namin sa flooring na nagpapalit kami every 3 months. At saka mas tipid din kumpara sa vinyl tiles at wood planks na prone nga sa gasgas, mantsa at mahirap linisin. Saka based sa lifestyle namin, nasa 200 kilometers lang ang average na binabiyahe namin every month. Kasi talagang nagtatagal po kami sa isang lugar at mas gusto namin yung nagkikipag-engage sa mga locals. So ito na yung mga kalibot, ito yung pang-4, pang-5 at pang-5 araw na yata namin, hindi ko na alam kung ilan. So bali ngayon guys, magkakatag na tayo ng ating flooring. So sinusukat namin guys yung lapad dito para ikot yung plywood. Bito po. Ito si kuya guys, and ngayon ilalatag na namin yung flooring. Sige, go! Tapos papakita ko sa inyo dito mga kalibot kung ano yung mga gagawin namin ngayon, no? Yan! Ay, dyan ang gagawin namin ngayon! Dito kasi magkakaroon kami ng tiles. Diba ko yan, Tet? Yun. Diba, saan kayo makakakita ng bahay na may tiles with TV? Soon, may TV dyan. Dito yung kama. Yun, no? Maganda na yung lababo dito kasi dito yung lababo natin dito. Ayos pa yun, eh. Meron din mga bago. Ito, diligyan namin yan ng para sa kalawang. Hindi ko alam, epoxy prime. Hindi ko alam kung anong tawag dun. Basta yun na yun. Nandito yung tent namin. Kasi nandyan muna yung ibang gamit. So mga kalibot, nagpipintura na tayo dito ng plywood. Flexiband guys yung ginamit natin. Mga ilang patong yan, 3 or 4. Ito yung pangilalim. Tapos yung pangibabaw guys, mas makapal kasi doon natin lalagay yung tiles. Ayan ang mga taga daan lungsod. Audience impact. Audience impact. And dito guys, habang tayo ay busy sa jeep, busy naman si Mami at si Trin.
Naliligo, bagong gupit. So kung mga kalibot, itong tubig dito, pwede itong inumin. Dito rin umiinom yung karamihan ng locals dito sa Hingoog City. Ayan guys. Oh, yung behave naman ng baby girl ni daddy. Bali mga kalibot, pagkalipas nga ng 1 oras o 2 oras na pagpapatayo, ay papatungan ulit namin yan para mas maging makapal at para talaga di siya pasukin ng tubig. Ang ginawa nga namin guys ay nakaapat kami na patong ng paglalagay ng flexiband. Tapos guys, saka na namin nilatag na muna yung insulation foam. Naglagay lang pala kami dyan ng rugby pero konti lang, para di lang gumalaw-galaw. Kasi guys, after naman yan ay saka namin ipapatong yung plywood. Tapos binuhat na nga rin namin itong kaputol na plywood para makompleto na yung buong sala namin. Tapos ayan guys, pinagdugtong-dugtong lang namin yan na parang bumubuo ng puzzle. Alam nyo ba mga kalibot, nakakapagod naman talaga yung pag-renovate namin. Pero alam nyo yung masaya, sobrang na-excite kami sa bagong kalalabasan ng bahay namin. Kaya sa bawat araw na lumilipas guys, pa-excite kami ng pa-excite dahil papalapit na ng papalapit na matapos itong binubuo namin. Tapos guys, after nga namin malatag yan, ay saka naman yan namin ibabolt sa pinaka-flooring ng jeep para talagang hindi siya gumalaw-galaw at talagang naka-fix. So mga kalibot, after ng ulit na mahaba-habang ano ulit. Ayan. Flooring na yung bahay jeep. Woohoo! Diba? Ang lawak ng bahay jeep guys. Isipin nyo oh. Oh. Grabe ba? Nung nawala yung upuan. Yung sopa dito. May lababo doon. May CR dito. Nawala. Lumawak. Look at that. Diba? It's so nice. What the dice? Tinan nyo. Oh! Grabe naman yan. Grabe naman. So mga kalibot, today is a night. Kasi nga hindi naman day ngayon. Manonood kami dito nila Tiko. Ay, hindi Tiko. Dalawa kami. Ayun oh. Movie marathon kami here. And dito naman sa kwarto mga kalibot. Ay, Tiko, yung ano. Si ate and si Citrine. Look, kala mo talaga eh. Citrine! Ang pangit! Pangit ka daw. Pangit eh. Ito pangit. Pangit yan. Tapos, ikaw, how are you? And ano ba pinapanood mo? Zombies. Tapos papatay namin yung ilaw para movie na movie. And si Kuya. Tayo daw. Gusto ko naman gagawin bukas. Yun. Sige mga kalibot, flooring pa lang nalalagay. Tapos patapos na to bukas. Ay, hindi pala. Tada! Ngayong araw guys ay ibabolt naman namin ng plywood sa flooring ng bahay jeep. So bali guys, hindi na kumukontra sa ilalim ng jeep at ako naman ang naghihigpit dito sa loob ng sala. Tapos binuon nga pala namin ang ulo ng bolt sa plywood para di siya nakaumbok at para pantay pa rin ang flooring at hindi bako-bako. Tapos si Keval naman ang nagbabarena ng paglalagay namin ng bolt. Sa mga nagtatanong nga pala, ang pangilalim po ng jeep ay pang truck po yan. Ang makina niyan ay pang truck din na Isuzu 4HF1. So bali parang truck talaga yan guys, tapos nilagyan lang ng ulo ng jeep. Kaya nito guys magkarga ng 6 tons, 7 tons at kaya pa daw niyan kahit mga 10 to 11 tons. Kaya sa mga concern po sa bigat ng jeep, huwag po kayo mag-alala. Kayang-kaya po ng bahay jeep ang lahat ng karga namin. Estimate namin ay more or less 3 tons lang ang bahay jeep kasama lahat ng karga namin, pati na lahat ng nakatira dito. So ngayon is nakakabit sila ng bolt and nuts sa ilalim. Ano yun din? Ang hirap pa na maging mekaniko. Ha? Ang hirap pa na maging mekaniko. Meron maging mekaniko guys. Kailangan ano ka? Pupunta ka sa lalim, kailangan medyo malityan mo. Kasi laki na tiyan ko daw, pwede dun. Lugi. Oops! May isa pang mekaniko. Ikaw! Binata na si Tiko. Baka tingin nyo, bata pa yan, magdidisi sa isa. Game! Para marami kayo matapos, no? Taga screw. Yeah! Tiko, sigaw ka daw, ha? Lang, hindi naman nadikit. Ko. Ko. Wag na tayo. Mapupuwing ka. Ayun na. Tayo, kalawang yung Tiko, masakit na mata yan. Mga bakal yan. Yan. Hop! Oh! Ge! Kabila tayo! Ge! Ikot-ikot! So what's up? After pumasok guys. Tangke lang po sabi Bakit ni si Tiko. Tiko hindi?
Ikaw, mas malala po kay Tiko. Ito, di ba ito yung I-beam? Ay yung, ano ba tawag doon sa gitna? Diesel. Ganun ko yung kamay ko. Ge! Yung ball. Ang hirap, tas dalawang daliri ko lang yung pinakano ko. Kaya pala mas malala, gumugulong ka sa lupa eh. Hardworking naman. Ano gusto nyo? Pizza? Yay! Pizza! Na beef? Yan! Beef na beef. Ayaw kasi tiko ng baka. Gabi mo, saan? Hindi ko alam. Dali lang! Hop! Yabi! Ano ka na dyan? Para ka na nagsundalo dyan ah. Kamusta kanya kaban? Okay lang po. Normal yan. Gugulong sa putik, sa langis. Dumi na ng pitit ko oh. Parang ano? Ayaw humigpit ko yung pal. Parang low straight. Yan. So guys, maglagay tayo ng stick wall dito. And then, gagawa kasi ako ng frame para sa wirings. Naglalagay na kami ng flexiband para pag nilagyan ng tiles, so dikit. So mga kalibot, umulan and sad to say nabasa yung flexiband natin, pero mukhang okay pa naman siya. And hintay na lang ulit yan matuyo kasi kanina naglagay na kami dyan. Then, nagpahid-pahid na kami. Nakapat na coat kami dyan. Tapos, yun. Ang sad. Kasi, nabasa. Iyak lang. Ganun pag umiiyak. Ngayong araw guys ay ang araw nga na pinakaabang-abangan namin. Ang araw guys ng pagkakabit namin ng tiles sa flooring ng bahay jeep. Grabe guys, matutupad na rin sa wakas ang matagal na namin gustong mangyari. Ang maging tiles ang loob ng bahay namin na umaandar. Marami nga palang di sang-ayon sa idea namin na ganito. Pero maraming salamat po sa lahat na nagsasuggest na maganda, pero pasensya na rin po dahil mas pinili namin kung ano ang gusto namin, ang tingin namin na kailangan namin at kung ano ang sa tingin namin na magpapasaya sa amin. At saka totoo pala talaga ang sabi ng matatanda. Iba raw talaga ang desisyon kapag ikaw ang nasa mismong sitwasyon at bawat isa ay may kanya-kanyang opinyon dahil bawat tao ay may iba-ibang konsiderasyon. Naalala ko nga bigla noong 2022 na marami ring hindi sang-ayon noon nung bilhin namin ang lumang jeep na to bilang first car naming mag-asawa. Tapos plano pa nga namin gawin tong bahay at maglilibot nga kami sa buong Pilipinas nang walang uwian. Andyan yung mga kaibigan namin, kapitbahay, kapamilya at pati nga mga taong hindi parte ng buhay namin. Marami sa kanila ang hindi sang-ayon at nawiwirduhan nga sa plano namin. Pero masaya kami at malaki ang pasasalamat namin dahil yung mga taong mahalaga sa amin ay ginalang at sinuportahan pa rin kung ano ang naging desisyon namin. Wala pa naman daw gumagawa nito na gawin ngang bahay ang isang jeep na umaandar. At wala pa naman daw gumawa na libutin ng buong Pilipinas nang walang uwian na sa jeep o sa loob ng sasakyan nakatira. Kaya sigurado ako na kung in-upload din namin dati sa social media ang plano namin pagbili at pagbuo ng bahay jeep, sigurado ako mas marami rin ang hindi sasang-ayon. At kung nakinig nga kami dati na huwag gawin to, edi sana ay walang bahay jeep ngayon. At kung nakinig din kami dati, baka nandun pa rin kami sa 4 na sulok ng bahay namin at hindi pa rin namin nasisimulan ang pangarap namin na paglilibot sa buong Pilipinas. Pero ganyan naman talaga ang buhay. Kahit anong gawin natin, ay siguradong meron at meron sasabihin ang ibang mga tao. Ang mahalaga sa amin, masaya kami magkakasama, marami kaming binubuong alaala at higit sa lahat, hindi kami gumagawa ng masama sa kapwa. Kinakabit na nga namin ang tiles sa flooring ng bahay jeep. Bali ang gagawin namin dyan, stick well at no more nails ang ilalagay namin dyan. Tapos saka namin ipapatong sa plywood na meron namang application ng flexiband. Tapos imbis na grout, ay sealant ang gagamitin namin sa dugtungan para mas hindi pasukin ng tubig ang loob. Yun daw kasi guys ang ginagawa ng mga naglalagay ng tiles kapag kahoy ang pinapatungan. Tapos maya-maya nga guys ay nakabit na namin ang lahat ng tiles sa flooring ng bahay jeep. Kinat na nga rin namin yung isang tiles kasi medyo masikip siya sa may gitna ng jeep. Tapos nilagyan na rin ulit namin ng stick well at no more nails. Tapos ayan nga guys, yan na ang kukumpleto sa paglalagay namin ng tiles sa flooring ng bahay jeep. Grabe guys, sobrang sarap sa pakiramdam na makitang tiles na ang jeep dahil matagal na talaga namin tong gusto. Bali, iwan muna namin yan dyan ng isang araw para siguradong dikit na dikit siya bago namin tapak-tapakan.
Tapos bukas naman, sisimulan namin ang pagkakabit ng sofa, upuan at mga storage area na kukumpleto sa magiging sala namin. Yung kwarto nga pala namin dyan mga kalibot, baka next month na namin yan i-renovate. Bale mag-ipon muna ulit kami kasi lalagyan namin yan ng gaming office ko. So what's up mga kalibot? Ngayong araw, tapos na kami kabit ng tiles. Hi Kuya Doy. Hey! Kuya Bal, what's up? Merienda namin to. Nakabit na yung ano na tools Kuya Bal gamit ng grinder. But the nice. Medyo magaling na ako guys. May sakit yung kabo, kawawa naman. And tignan nyo naman, look at that guys. Ang aming balay na may tiles. Mga kalibot, after tanggalin yung headboard, lilihain ko to para naman maging malinis siya. Pero after, bago ko lihain, pupunasan ko muna siya. Then, pag naliha na to, lalagyan siya ng bagong pintura. Para naman maganda, diba? So guys, nagpipintura na si ate. After ko lihain kanina, ayan na. And dito naman si Kuya Andet. What are you doing, Kuya Andet? Kapit tayo guys ng bracket para sa pader ng bahay. So mga kalibot, naglalagay na po sila ngayon ng magiging bracket ng ating sofa. So may tibay na yan sa loob. Talagyan pa natin ng ibang bracket. Tagal din natin yan mamaya kasi wala pa namang stick wheel yan. Okay. Ano lang ng tornilyo. So temporary lang yan mga kalibot. Nakapamili na ulit si Ate Edso. Ayun na. Tulungan ni Didi magbuhat. So ilang days na tayo. Naubos na agad yung laman ng ref natin. Ano pa rin school na? Yun na mismo. So dito kami guys. Titingin kami ng amakan tsaka 2x2. Ay, may lisantet ng hindi baliko. Ano ginagawa mo, sir? Pwede naman pag ganito. So mga kalibot, dito na kami sa City Hardware. Bili tayo ng ibang kailangan natin. So mga kalibot, bibili kami ng para sa drawer, yung push to open. Kasi ito guys, tignan yung iba. Ayan o. Ito naman. Ito guys, kailangan mo lang siyang i-push ng konti, tapos magbubukas na siya. Ayan. Para sa condiments. Parang malaki, no? Kasi magaan lang yung kakabitan. Ay, yung ano Condiments? Hindi, sa isang layer. Dalawa kasi kailangan natin ito. Okay. Pero isa lang muna kasi testingin pa natin. Pero okay na rin to para kung gaano kabigat man yung ilagay. Siyempre, mga toyo, suka, ganyan. So ito na muna. Oo. So instead na, 'di ba sa drawer pag ganyan, ang gagawin ko, pares na kaganon sa likod. So pag hinatak mo, ako gagawa. Sige. Walang pakialaman. So mga kalibot, ito yung dating nasa wall ng kitchen natin. Ito yun, kung maaalala nyo to. And then, pag ganito siya. Ito yung sa taas. Ito yung sa kitchen side. Tapos, ito yung nasa ilalim na nakatago. And ngayon ay gagamitin natin siya para maging lagayan ng hidden condiments. So, lagayan ng mga batong asin. So, ito mga kalibot, nakikitulong na si Diding, tatanggalin nila yung tiles. And then si Antet naman is, inubos niya lang yung mga pako. So, mga kalibot ngayon is, ikakat naman ni Antet. Tatanggalin niya lang yung sirada na part. Kasi kailangan naman natin dyan is, hindi ganun kalaki. Yung sakto lang sa lagayan ng condiments. Yung hinawakan ni Antet, kung maaalala nyo mga kalibot, binili namin to sa Mr. DIY nung nandun kami sa Borawin. So that was around July or August 2024. And syempre nakakahinayang, gagamitin pa rin natin to, pero magiging hidden na siya o nakatago na lagayan ng mga condiments natin. So guys, may dala si ate. Ano yung dala mo, Eds? Pansit. O guys, kain muna guys. Merienda. Lagyan na doy. Hindi po. Pansit guys. Hindi akong damit ka. Bila, pangatlo mo na yun ah. Oh?
Uy! So mga kalibot, merienda muna kami. Sila Kuya Bal, saka sila Doy, hindi ko alam kung nasaan. Kasi umulan guys, nagkawalay kami. Baka Nag-disperse. baka nawawala na sila. Nasa kubo siguro sila. Baka. Yan guys, umulan no. Meron naman yun. Ang lakas ng ulan, no? Ang lakas, grabe ang lakas, no? Ang lakas, grabe. Ang lakas kumain. Hala, ano yan? Ito mga alap para matulas-tulas siya. Try mo lang dito. Try mo lang dito, madudot. Baka... Magkano to din? 68. Yun na ni. Okay na, ibabalik ko na yun. Babalik ka na. Dito muna to kay Daddy. Makapaipit yan dito. Dito muna to kay Daddy. Start! Doon na! Doon na! Doon na kay ate! Dali na! So, what's up mga kalibot? Ayun Right. na pala. Right tuloy. Ngayong gabi is a night. And, papakita ko lang sa inyo mga kalibot ang ginagawa ngayong gabi. Merong mas Overtime kasi sila popsicle, guys. ano? Yan, ito na lang muna. May Kadyo, kumain eh. Ano? ano pong gagawin niya? Ha? Ano pong gagawin niya? Ito, gagawa tayo nung ano, Ng... Frame. frame para sa ano natin. Sofa. Sofa bed. Gusto ko yung hindi kasya sa content para kami lang. Ang haba niya no? Yan eh. Nakala mo sa akin. Poste. Tapos may papakita ko sa inyo mga kalibot. Kala nyo simpleng ganyan lang no? Ayan o! Gravity! What the nice! Pag ilalak mo, push din. Sarado. Konting push. Yun! Gravity! So guys, tapos na. Ayan, dumuwi na si Kuya Jojo. Ito na yung nagawa nila. Yan o. Imagine guys. Nangagat ka na. So mga kalibot, gumagawa na ng sopa dito. So ito mga kalibot yung gamitin natin. Kasi hindi daw to naminipis. Ito kasing nabili natin kanina or nung nakaraan. Ano to guys? Ayun o. Malambot lang yan o. Mamaya na, Malambot na yan guys pag ito. dikit na natin saka Ito natin yung sa siya kulong. linisin. Ayun o. Sobrang tibay niya no. Interior? Hindi dito interior. Hindi. Anong tawag dito kayo? Plop. Lap. Lap. Ito yung gagamitin naming plywood para sa sopa. Nice! Sopa! Ano mga dyan? So guys, meron tayong portable na pambarena. So may ilong-ilong pa siya guys oh. Sakto sa mga gantong madilim yung loob. Ayun ang tulad yan oh. Hindi ko na kailangan tawagin si Celine para grabe. Grabe yun Convenient niya, guys! Ang sarap pala ng gantong gamit. And guys, pakita natin dito yung ate kong pintar. Bakit? 18,000 yung natipid ko rito. Grabe ba? Okay Niya na. guys. You know? Hoy! Panis. Oy! Uy, may tunog ah. Mga ano lang yan guys, 3 patak ng langis. Okay na yan. You know? So guys, today is a day. Today is a day na nagagawa na naman. And tatanggalin na to guys kasi papalitan to ng exhaust fan. Dito naman maglalagay din ng sopa. Tapos may TV dito. Okay. So mga libot, natanggal na namin yung aming ano, overhead ewan. Ito pa tayo, babungin. Matanong ko. So mga kalibot, ito yung papalit natin bago. Para nga pa nagluluto, hindi masyadong maamoy dito sa loob ng bahay jeep, saka hindi masyadong mainit. Kasi yung damit namin nag-aamoy tuyo. Nag-aamoy longganisa. Yan guys, so ganyan yung tsura niyan guys. Ganda guys. Pag siyempre, ang late lang dito yan. Ilaw pa yan. Yun no. Wow! Ako na magpipindot. Kuya, saan kayo pupunta kuya? Bili tayo guys ng gamit para matapos yung mga sinira natin dito sa bahay jeep. Kasi babiyahin kaming walang gamit.
And Kuya Joe, anong masasabi mo sa masasabi niya? Wala. Magdadrive lang ako. Yun. Magdadrive ako hanggang Wilgin. Wilgin. Panis. Panis na ipasok pa yun. Dito kami ngayon sa kotse ni Kuya Joe. Nox, naka-car. And kasama si Tico. Si Ate Alpha and si Kuya Antet. Kala mo talaga ngayon sa hardware. So guys, nandito kami ngayon sa Wilgin. Bibili kami ng materyales para sa bahay jeep natin. So guys, ito na yung plywood natin. And ilalagay yan dun sa bonggo na puwete. So guys, after namin sa Wilgin kanina, nandito na kami ngayon sa City Hardware. Makikita niyo ba yan? Guys, ngayon naglalagay na dito para sa sopa na kabila. Meron na dito. I-fix na lang to. Tapos ito din. Kuya Jojo gumawa niyan lahat. Maalala ka namin Kuya Jojo sa tuwing iiga kami dito. So guys, start na agad tayo. So mga kalibot, start na agad tayo ng paggawa natin dito sa kusina. Kasi meron tayong hinahabol na oras guys. So ito na guys yung almusal natin. Paglalagare at sa labat. So guys, what's up? Today is a day. Naggagawa kami ng bracket ng rep para dito sa kusina. Ay, gulong pala. Ay, hindi. Lagayan ng rep na may gulong. Panis. Yan, nilalagyan nila ng stick wheel guys. After nyan, lalagyan pa yan ng screw para na matibay. Ayos na yung sopa dyan. Sopa dito. Tapos, gagawin na naman yung lababo. May exhaust fan pa doon. Nox! Exhaust fan! Tapos may mga nakabi dyan tinatagong cabinet. So guys, magkakabit na sila ng gulong. Ito, may lock to para hindi gagalaw yung rep doon if ever na mandar kami. Today is a day. May gagawin kaming maganda ni Tico. Dahil nagkahabaan na siya sa buhok niya. Ito ang solusyon. Tama? Tama. So let's go. Umpisa na natin to. I know I shouldn't be calling. I should be playing it cool. But that ain't me. 'Cause I want to know how you're feeling, to know what you're doing right now. Ikakabit na nga namin guys yung lababo dito sa bahay jeep namin. Bali, bubutasan lang namin yung plywood dyan para magkasya yung lababo at kalan dito sa kusina namin. Grabe guys, excited na kami matapos tong version 2.0 ng camper jeepney namin. Bali, yung lababo namin na yan guys ay i-retiles din po namin yan para medyo social tingnan at para talagang bahay na bahay yung jeep namin. Tapos si Doy naman, nilagyan niya na nga dyan ng masilya at saka nilagyan niya na rin ng primer. Iba talaga si Doy guys, bilis gumawa. Sanay kasi siya sa kanyang mga gawain. Bali, mangingisda kasi sila dati, tapos sila na rin ang gumagawa ng bangka at sila na rin ang nagpipintura. Guys, nakita na nila ate yung ginawa nila Kuya Joe na pang lababo at pangkalan. I hope you know. Ginagawa na yung ano namin. Ano ba? Lababo. Ayan. Tapos ito na yung kalan, nakapix na siya yung kalan namin guys. Ganda guys, ang ganda. Tapos, ang ganda talaga. Lagyan natin to Ganda! dito. Tukod. Chismosa. Lagyan naman to natin. Ang ganda guys, ang ganda guys pag daw yung gumagawa.